2 araw mula ngayon, magsisimula na ang papal conclave para sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Kung paano ang proseso, alamin natin sa ulat ni Christian Bascones. Pinaghahandaan na ng simbahang Katolika ang pinakasinusubaybayan na sinaunang ritual, ang Papal Conclave, na gaganapin sa Mayo 7 kung saan nagtipon ang mga kardinal para sa congregation sa Vatican sa pagpili na magiging bagong Santo Papa. Ang pagyao ni Pope Francis ay nagpatuloy sa pagtutunggali sa pamumuno ng mga konserbatibo at progresibo. 135 mga cardinals ang boboto para sa susunod na lider ng 1.2 bilyong Katoliko na sinasabing mahirap prediktahin ang magiging resulta. Ang pinakamatagal na conclave sa kasaysayan ay umabot ng 3 taon sa pagluklok kay Pope Gregory X taong 1271, habang ang pinakamabilis naman ay noong hinirang bilang Santo Papa si Pope Francis taong 2013. Ang 6 na mga kardinal na sinasabing malaki ang posibilidad na maging susunod na Santo Papa, kahit maraming posibilidad na pwede ring mangyari, ay ang 3 kardinal mula sa Italia na sina Cardinal Pietro Parolin, 70 years old, na kilalang isang consummate Vatican diplomat na nilbihan bilang sekretaryo ni Pope Francis; Cardinal Matteo Zuppi, 69 years old, mula sa grupo ng progresibo at kilalang malapit kay Pope Francis; at ang 60 anyos na si Pier Battista Pizzaballa, isang Latinong patriarka ng Jerusalem, naging kilala dahil sa kanyang pamumuno ng simbahan sa Middle East. Si Cardinal Peter Turkson ng Ghana, ang multilingual biblical scholar cardinal na may edad 76. Kilala siya sa kanyang mga liberal na pananaw sa homosexuality, ecology at social justice. Mula naman sa Hungaria si Cardinal Peter Erdo, 72 anyos, kilala bilang konserbatibong pinuno ng simbahan at nakikitaan ng potensyal na consensus choice ayon sa US Catholic. At ang kardinal mula sa Pilipinas, si Cardinal Luis Antonio Tagle, kilala bilang modern, karismatiko at masiyahing kardinal. Ayon rin sa US Catholic, kung mapipili ay magiging kauna-unahang Asian Pope. Samantala, matatapos lamang ang conclave sa oras na may mapili na bagong mamumuno na nangangailangan ng 2/3 ng cardinal votes at basbas ng banal na espiritu. Ang Santo Papa ang siyang mangunguna sa mga desisyon ukol sa mga isyu ng pananampalataya at moralidad ng mga Katoliko sa buong mundo. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.